Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating sama-samang panalangin sa pagdiriwang ng banal na misa, isama po natin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni Wilfredo Cristina Pascua family, Juliet Herrera, Darly Gemma Royo Helon, Mendoza and Manaloto family, Emereyes and family, Guadalquivir family, Baby Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Joseph family, Mr. and Mrs. Henry Chona Tolentino, Mercado at Lieba family. Gayon din para sa natatanging kahilingan ni Yolanda Palma, Tingyan Janet Reyes, Paulo Jose. Para rin po sa kagalingan ni Honesto Palma, Tingyan, Johanna May Antonio, Estelita Mendoza, Arnel Manaloto, Gemma Lipon Perez family. Gayon din, alalahanin natin ang kaluluwa ng mga yumaong Alvin, Lisa, Sofia, Frank, Francisco, Alejandro, Rosalinda, Ani, Dita, Simeon, Remy, Pedro, Fidelisa, Filipa, Fina, Antonio, Joaquina, Carmen, Estrella, Saichi, Nelson, Maria, Cirilo, Tino, Casiano, Lito, Akang Leon, Lioli, Victor, Roy, Elson, Eric, Maria Teresa. Ganon din po sa natatanging kahilingan ni Evan Herrera at para sa kagalingan ni Adela Muto. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala ng dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon, ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Itinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Sa Diyos Ama namin, awang nililibig. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama natin sa ating pananalangin din ang pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Rosalinda Mendoza, Dana, Danaya, Resia Salamsang, Dennis at Terry Santos, Danilo at Emily Sebastian, Jerry at Fanny Victoriano, Marisa Piol, Joel Tongco, Nante at Marisa de la Cruz, Aurora at Jean Silungan,
Alex Achimag Daraog, Junat Sonia de Rosario, Corazon de Leon, Rizal de Goyo Espana, Nueva Zeni Galvez, Dr. Marat Marito Lentino, Dr. Betsaida Banaag, Alicia Arcega Villacrucis, Rose Marpaming, Elma Nagwador, Antonio Victorez Sanchez, Edgardo Aida Cunanan, Renet Debbie de Leon, Jennifer Francisco, Vidal at Marieta Querol, Antonio at Evelyn Salazar, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Teodora, Marlo, Mary Cristiano, Nila Digono, Edwin at Aida Gumapas, Celia San Felipe, Michelle Esteban, Christopher at Janet Lo, Reverend Father Rupino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, Janet E. Pascual at Gindi ng EDB Community, gayon din para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, mga mananampalataya at SPPC ng Barangay Pulo, San Rafael, at ng Barangay Cambaog at San Pedro Bustos, mga magagawa sa Philippine Ports Authority Head Office, NPFO, Edwin at Josie Lazaro, Raimundo Ballesteros, Ray Daniel Labaw, Ray Arden Demotica, Victor at Divina MC, Rina Saavedra, Jody Tayana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Lazaro Aquino, Josie Brillantes, Jen Tamani, Rowena Villedo, Juna Torres Pilehera, Arman at Amy Isma, Bernard at Eda de Guzman, Susan Lumaday, Evelyn Bunag, Amy Ferry Manalo, Gima Jonalyn Glenn, Emelita de la Cruz, Pamilya ni Tunwa Danquisco, Ivy Lorraine, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Unaisa Katrina Monera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Prihino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Gayon din para sa kagalingan, nina Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Bonifacio at Magdalena Asenias, Father Monic Cadiz, Jose Inga, Timoteo Ruela, Capistrano Manlegro, Samantha Osea, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Cielo del Mundo, Marian Maravilla, Jojit Santiago, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Enrico Villanueva, Lito Soriano, Adriano Santos, Minda Saison, Renel Niño Laguador, Lucy Lita Paming, Penny Victoriano, Reggie Garcia, Jocelyn Bermas, Ricardo de la Obenia, Alvin David, Dr. Harold Ramil, Samingal, Dave Mark Cruz, Arthur Cruz, Danilo Francisco, Jean Claudia Nebres, Michael at Marco de Leon, Maria Victoria del Rosario, Angel Duno, Ruben Aguirre, Dr. Benjamin Miranda Jr., Carlin May Ukisa, Daniel Babaran, Presentación de Guzman, Minda Vista, Artemio Melgar, Dr. Juanito Rodolfo, Berlin Cruz, Lorna Santos, Edwin Shane Perez, Rosario de Vega, Marwin Santiago, Danica Quijano, Michael de la Cruz, JC Ramos, Dr. Cynthia Basco, Regina Cunanan, Benedicto Tobita Santos, para sa kaarawan ni Noel Brillantes, Father Boyet Rivera, Rainy Bernardo, AJ Bicho, Christine Halili, Ed Cruz, Sherry May Robles, Mads Dayaw, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celedonia, Bibiana Hilsina, Isabela, Leticia, Evelyn Puloy, Dean, Raquel, Frederick, Nelson, Nicolas, Eric, Alfredo, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jaime, Ima Concepcion, Maria Teresita, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Tidora, Romeo, Felino, Pedro, Felisa, Lucida, Justin, Roy, Sofia, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Antonia, Maria Mercedes, Mark, Marlene, Agustin, Felicidad, Magdalena, Jose Pipito, Antonin, Malu, Nemesio, Cesar, Minerva, Dennis, Alberto, Berencito, Purificación, Gaspar, Marina, Evangelina, Roberto, George Alan, Corazon, Luis, gayon din ang mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo,
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkalumong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating na malwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaningningan ng Diyos ng Israel, parang ugong ng malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaningningang yaon. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko ng wasakin ang Jerusalem. Tulad din ito nung nakita ko sa ilog Kebar. Ako'y sumubsob sa lupa. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo'y punong-puno ng kaningninga ng Panginoon. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, "Tao, ito ang aking trono, at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'i bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa,
sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang pinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalangin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ang daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upo ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag inyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay siyang itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa ating pagbasa na ating napakinggan, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon na tayo ay mga tao lamang na mga nilalang ng Diyos. Kaya nga po bagamat tao ay minamahal ng tuluyan ng ating Panginoon. Subalit bilang mga tao, hindi tayo kasing kapantay ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating pong mabuting balita, pinapaalalahanan tayo na iisa lamang ang ating Ama. Hindi sapagat hindi natin kinikilala ang tinatawag nating ama sa lupa o yung ama sa ating pagkadugo. Kaya nga po, biological father, kinikilala nating ama. At hindi naman, kapag sinabi nating Santo Papa, kinikilala natin bilang ating ama sa pananampalataya. Kaya kapag ka po sa parokya, meron din pong mga pari na tinatawag nating father sapagat sila man ay ating ama sa ating parokya sa paggabay nila sa ating pananampalataya. Kaya nga po ang tinutukoy lamang dito ng ating Panginoon, hindi natin po pwedeng pantayan kailanman ang Diyos Ama. Hindi natin po pwedeng pantayan kailanman ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sapagat kailanman ang tao ay tao, hindi magiging Diyos. Kaya nga po hindi natin kapantay ang Diyos sapagat tayo'y mga nilalang lamang ng ating Panginoon. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, tinatawagan naman tayo ng ating Panginoon na mamuhay na kamukha ng ating Panginoon. Sapagat bagamat tayo mga nilalang lamang ng Diyos, subalit tayo naman ay pinakatatangi sa lahat ng nilalang. Sapagat ginawa tayo, nilikha tayo ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Marahil hindi ba sa pisikal na pamamaraan, kundi tayong lahat ay tinatawagan maging katulad ng ating Panginoon sa ating kalooban. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, pinag-iingat ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad at gayon ang iba pang mga tao sa kanyang paligid sa gawain ng mga eskriba at mga pariseyo, sapagkat sila yung kinikilala sa kanilang lugar. Sila yung mga tagapagpaliwanag ng batas ng relihiyon at batas ng mga Hudyo. Subalit mga kapatid, sila'y magaling magpaliwanag man, hindi naman nakikita sa kanilang pamumuhay yung kanilang ipinapaliwanag. Kaya anumang sinasabi nila, ito naman ay taliwas sa kanilang ginagawa. Kaya nga po mga kapatid, anong sabi ng ating Panginoon? Tularan ninyo ang kanilang sinasabi, sundin ninyo ang kanilang sinasabi, pero huwag ninyong tutularan ang kanilang mga gawa, sapagat hindi nila sinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalangin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri nila ay ayaw nilang igalaw upang tulungan ang mga tao sa pagpapasa nito. Kaya nga po mga kapatid, ganun ang gawain ng mga pariseyo at ng mga eskriba. Mahilig silang mag-utos, mahilig silang magsabi ng kung ano ang gagawin. Pero hindi naman nila alam yung kanilang sinasabi. Sapagat sila mismo, hindi nila ginagawa yung kanilang iniuutos. Hindi nila ginagawa yung kanilang sinasabi. Kaya nga po ang sabi lamang sa atin ng ating Panginoon, hindi man natin mapapantayan ng Diyos, pero tayo dapat ay maging katulad ng ating Panginoon. Tumulad tayo sa Diyos sa ating sariling kaparaanan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kung ano ang kabutihan. Kaya nga po tayo tinatawagan magsabuhay ng ating pananampalataya, maging mabuting halimbawa. Kaya nga po hindi natin po pwedeng sabihin sa ating kapwa, ito ang gawin mo, ito ang iwasan mo, pero ikaw naman, kung ano ang ipinagbabawal mo, yun naman ang ginagawa mo.
Kaya nga po hindi natin po pwedeng sabihin sa ating anak, huwag kang magmumura kung ikaw mismo nagmumura din naman. Hindi natin po pwedeng sabihin doon sa ating kapwa, huwag kang mangangalunya kung ikaw mismo nangangalunya rin. Hindi natin po pwedeng sabihin yung ating kapwa ng gayon na lamang na huwag kang magnanakaw kung ikaw mismo magnanakaw. Hindi natin pwedeng sabihin yung ating kapwa, huwag kang ang chismosa kung ikaw mismo chismoso o chismosa. Kaya nga po pwede kang magtama sa iyong kapwa, pero siguraduhin mo lamang na yung ginagawang pagtatama, ikaw mismo nagsusumikap na iwasan din ang pagkakamali na iyon. Kaya nga po mga kapatid, kumisan kapag tayo po ay gumagamit ng ating kamay, pag meron tayong tinuturo, kaya pangit po yung tayo nanduduro ng ating kapwa, no? Kapag meron tayong dinuduro o meron tayong tinuturo at gamit ang ating kamay, ano ang ginagamit nating panturo? Yung ating pong hintuturo. Pero ang lagi nating tatandaan, sa bawat isang daliri na itinuturo ay dinuduro natin sa ating kapwa, 3 daliri naman ang nakatapat sa atin. Na anong ibig sabihin? Bago mo sabihin sa iba, siguraduhin mo na gawa mo na. Bago mo sabihin sa iba, siguraduhin mo ikaw mismo ay capable na gawin ang iyong sinasabi. Kaya bago mo ituro sa iba, siguraduhin mo lamang na ikaw mismo na isabuhay mo na ang iyong itinuturo o may balak ka na ito ay isabuhay. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong pagdiriwang ngayon, binibigyan tayo ng mabuting halimbawa ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na ina. Si Maria, tao na isinilang, si Maria, nananatili pa rin na tao magpanggayon. Subalit bagamat siya ay taong nilikha lamang ng Diyos, subalit sa kanyang buhay naman ay nakita natin ang pananahan ng Diyos. Sapagat sa kanyang buhay, pinakita niya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, na hindi pala imposible na kahit tao lamang ay po pwede palang makasunod sa nilakaran ng ating Panginoon. Hindi pala imposible na gayahin natin ang ating Panginoon sa ating sariling kaparaanan upang nang sa gayon, maging mabuti rin tayo sa ating pamumuhay dito sa lupa. Kaya nga po, ano man yung naranasan natin ngayon, marahil naranasan din ito ng ating mahal na ina at masigit pa, magkaiba nga lang ang sitwasyon. Kaya kung nakakaranas tayo ng saya, marahil si Maria nakaranas din ng saya nung kasama niya ang ating Panginoon. Nung nakararanas tayo ng pangamba, si Maria nakararanas din ng pangamba, lalo na kapag yung kanyang anak na si Jesus bilang isang maliit na bata nung araw, siya man ay nadadapa din. Nangangamba rin ang ating mahal na ina sa kapahamakan na po pwedeng umabot sa ating Panginoon nung sila'y tumakas patungong Ehipto. Kaya hindi naman, kung nakakaranas tayo ng panghihinagpis at ng kalungkutan, naranasan din ito ng ating mahal na ina nang ipako ang kanyang minamahal na anak sa krus. Subalit mga kapatid, ang pagkakaiba lamang, lahat man ito ay naranasan ng ating mahal na ina, pero kailanman hindi nawala at hindi humina ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kailanman hindi siya nawala ng pag-asa ng lahat ng ito ay parte ng plano ng Diyos. Kaya nga po yung kanyang ipinangangaral, yung kanyang itinuturo doon sa mga alagad, nung sila magkatipon-tipon sa silid sa itaas, matapos na si Jesus ay mamatay, ilibing at muling nabuhay, nung sila ay naroon habang kausap ng ating mahal na ina ang mga alagad, marahil ito rin ang kanyang ibinabahagi sa mga alagad ng ating Panginoon. Kaya nga po sa kanyang pagbabahagi na ito ng kanyang karanasan sa ating Panginoon, mas may authority ang ating mahal na ina sapagat hindi lamang niya naranasan ang pakikipisan sa ating Panginoon, kundi naranasan din niya ang maging tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kapag dumarating sa buhay natin, yung tila bagat tayo nawawala ng pag-asa, na yung po bang tila bagat tayo ay pinanghihinaan ng loob, lalong-lalo na ngayon na tayo naharap sa matinding pandemya, na hanggang ngayon ay wala pa tayong gamot, bagamat meron na pong mga pinag-aaralang pambakuna, pero hindi pa naman na totally 100% ay sigurado na, kundi nasa clinical trial pa lamang. Bagamat tayo naharap sa matinding pandemya, sa ating mga pangamba, sa mga panganib sa ating paligid, ang lagi nating tatandaan, kung tayo mga Kristiyano, we walk the talk. Kung tayo mga Kristiyano, ay patunayan natin ang ating pagiging Kristiyano. Huwag tayo mawala ng pag-asa,
Bagkus katulad ni Maria, umapit tayo sa ating Panginoon. Nang sa gayon, katulad ni Maria, na ngayon ay kinikilala natin bilang Reyna ng langit at lupa, makasama rin natin ang ating mahal na ina, makasama rin natin ang ating Panginoon sa langit na ating minimiti. Nang sa gayon, sa piling ng ating Panginoon, makamtan natin ang walang hanggang kaligayahan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at nagatid sa Kanya sa malulhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria at sa bawat pananglitan ang atin pong itutugon sa tulong ng aming Inang Maria. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan, na nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagalaw mo ang mga kainingang dinudulog namin sa iyo, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita si Mariang Mahal na Birhen, ay nakikiusap na sakluluhan sana kami nang naghahain ng kanyang kalininisang paghahandog ng sarili sa krus. At ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupulit na gagalak sa iyo. Ikaw gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at paturihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sanahit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iagya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tiniyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa pagunita kay Mariang Birheng Banal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na di pahayag, kanyang pagkalingat habang isabot